Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako uli si Johnny Navagar, ang inyong abang lingkod. Ang pag-usapan natin ngayon muna, ito po, ang pagtakbo daw ni VP Sara sa darating po na 2025 midterm election. Well, ang tanong pwede ba ito at para saan ba to? Yun. Okay, so, alam niyo, marami naman po talaga din ang mga nagulat dyan. Ako man nagulat din naman ako nang mabasa ko yan na na tatakbo, sabi ko. Anong nakain? Anong naisipan bakit kako naisipan niya na kakandidato gayong ang kanyang pagka vice president po magwawakas naman po sa darating pa na mahaba pang panahon 2028 pa. Ang tanong nga po, pwede raw yun. Well, may mga nagsalita na rin naman na po dyan. Pero ang totoo, ito po ay po pwede. Okay? Meron po kasi tayo na, na, tawag dyan, yung tinatawag na deemed resigned. Ngayon, ang exemption po dito, ito pong mga, itong vice president at ang presidente, itong dalawang nasa executive department. Na, for example, tumakbo sila sa isang mas mababang posisyon sa kalagitnaan ng kanilang termino o anumang bahagi ng termino. Kapag ka po natalo sila, hindi ho ba bumabalik lang sa pwesto? Katulad din ng senador yan, isa pa yan sa exemption. Mga senador, remember Grace po when she lost? Pagkatapos noon, balik lang siya sa Senado. So yun pong tatlong yan. Dati, during yung 1972 Constitution, yung batas pambansa, ito po ay presidente at saka ang vice president. So ngayon tatlo na po. Okay? Now, meron na ba tayong naging jurisprudence or history tungkol dito? Alam niyo ho, noon pong 19 kopong-kopong, lang ito, mga bandang around 1967, 1968. Okay, yan po sa pagitan ng mga taon na yan meron po kasi na eto pong kilala niyo si si Sergio Osmeña Jr. At the time si Sergio Osmeña Jr. po ay isang senador, anak ito ni dating presidente Sergio Osmeña. Okay? Ngayon, meron silang katropa, ito pong si Eulogio Enriquez Bores. So ngayon itong si Bores mukhang mahihirapan pong manalo sa Cebu City pagka mayor ng mga panahon na yan. Ay, mga contemporary po ito hindi ko alam kung itong si Ramon Duterte naging mayor din diyan, no? Mga contemporary nila kamag-anak ni dating Pangulong Duterte. So, anong nangyari po ganito? Tumakbo ho itong si Senador Sergio Osmeña Jr. bilang mayor habang siya po ay senador pa sa kalagitnaan ng kanyang termino. Ang kanyang vice mayor ay si Bores. So, nagsipanalo po silang dalawa. Okay, nanalo silang dalawa. Ngayon, ang ginawa nito ni tawag dyan dito ni Sergio Osmeña Jr. nung manalo silang dalawa, ang ginawa niya po, bilangin niyo kung ilang araw lang po siya naging mayor. Ayan December 13, 1967. Tapos January 3, 1968. Diba? Ilang araw lang, 31. Tapos January 1, January 2. January 3, 4 na araw lang siya nag-mayor. Tapos iniwanan niya yung kanyang pagiging mayor ng Cebu City. Tapos automatic po under rule of succession, yung vice mayor ang magiging mayor. So naging mayor po si Bores. Okay? Tapos si Osmeña bumalik lang po sa kanyang pagkasenador. So dito po kay VP Sara, po pwede rin po ito. Ngayon, ang tanong, ano po ba naman ang mahihita niya diyan?
Okay? Well, may napansin lang kasi ako rito sa statement niya. Sabi rito ha, uh, sabi diyan, ito, next natin. Ito, sabi diyan, the Vice President said her brothers, Davao City Pulong Duterte, and Mayor Baste Duterte have already indicated they might not, alam niyo naman po, dito tayo susuri na naman sa might not. Ibig sabihin, napakalayo ang posibilidad na hindi ito magsitakbo tong dalawang ito. Okay? Na hindi sila magre-re-elect. Alright? Yan. So, ibig sabihin, mas malaki yung chance na tumakbo rin po ito. Since she made this, I would say, insinuation na itong dalawang ito ay hindi tatakbo, ngayon, ang sabi niya nga po, siya raw po ay tatakbo. Sabi niya, I heard my brothers, Mayor Baste, and my elder brother, Paulo, said they will not run for office. Maybe they won't run in the next election. That's why I am here to ask for your support because I will run in the next election. Well, for sure naman po, nasa matino namang pag-iisip ang ating Vice President. Diba? Now, ano po naman ang sinabi ni PBBM? Ang sabi naman po ni PBBM, tingin ko naman dyan, she's just only testing the water. Aba, may ano, no? Talagang may ganun, may testing the water. Well, I would say yes. Mukhang ano nga po talaga naman, she's just simply testing the water. Hindi po siya, hindi po siya tatakbo talaga, bagkus sa pagkakataong ito po, pinakikiramdaman lamang nila kung gaano pa ba kasolid ang mga tao ron sa lugar nila. Kasi kalat naman na rin talaga doon na may mga tao na handa na talagang lumaban sa kanila. May mga handa na talagang mag-challenge. At ang isa nga pong napipisil dito, sinasabi etong si Congresswoman Migs Nograles. Although sabi naman ni Migs Nograles, hindi daw siya tatakbo sa pagka-mayor ng Davao City. So, para sa akin, wag na. Bakit? Delikadong buhay. Alam niyo ba dati kasi, ang pamilya Duterte at saka etong sila Nograles, magkalaban po yan, rival yan, dalawang yan, nung araw, yung pamilya na yan dyan sa politika. And there was an instance no, na muntik pang mapatay etong si, hindi ko alam kung sino yung mga bumanat, pero makikita nyo naman sa wiki yan search niyo sa wiki, makikita nyo, hanapin nyo si Prospero Nograles, yung tatay nila na naging House Speaker. Nagkaroon ng ambush, ang napatay etong mga bodyguards. Ngayon, 2016, was it 2016? Ang nangyari po ay, 2016, ay inendorso nito ni Nograles etong si dating Mayor Duterte na naging presidente natin. So nagkabati-bati sila. Ako naman, naiinis lang ako kasi bakit ito parang binubuhay, no, itong rivalry na to, parang binubuhay ni Pulong. At tinitira doon na ginagamit yung People's Initiative na nag-spearhead raw nito sa Davao region, etong si Attorney Migs Nograles. Na sumagot naman, nasa US ako. Ba't akong tinuturo ninyo? And I am not running for mayor ng Davao City. O nga naman, ang liit nga naman ng Davao City. Di ba? Tapos ang laki-laki ng problema. Sino ba yung matagal nang nagrahari dyan? So dapat sila yung mag-resolve. Ngayon, kay Migs Nograles, mas chill-chill yung nationwide niya. Kung ako ang tatanungin, yun ang ipapayo ko for her. Now, ang tingin ko rito, kagaya ng binanggit nga po natin kanina, might not run. Okay? Might not run. That was the first indication. And then later on, nung magsalita si VP, sinabi niya, sure na daw, hindi po tatakbo yung dalawa. Kaya nandyan daw siya. Ang tanong nito, mapanghahawakan ba ang kanilang salita? Alam ko na sagot ninyo, hindi. Di ba sabi nga nung iba, technique yan, technique. Mukha akong gano'n ang mangyayari dito. Tama presidente natin na she's just testing the water. Di ba? So kasi baka pagka biglang yung
51 billion na yan, yung, di ba, yung mga ganon, maka-apekto. No? At hindi na sila pangkiliki ng mga tao. So ngayon, siya may mataas na pwesto sa kanilang magkakapatid. Di ano, siya yung pwedeng tumakbong mayor kung totohanin nila yan, kung ma-feel nila na ayaw na sa kapatid niya. So, ayaw na rin ng dun sa mayor, ayaw na rin sa congressman. So po pwede doon kung alin yung makikita nila siguro sa mga pa-survey nila, sa papakiramdam nila doon sa kanilang lugar. So pwedeng siya yung kumandidato para doon. Tapos, but usually ito ay para doon sa para doon sa merong magiging vice. Okay? Hindi to applicable sa Congress. Doon to sa merong magiging vice. Katulad nung kay Osmeña Jr. at saka etong si Boris. Okay? Tatakbo si Vice President Sara for mayor, tapos ang vice mayor niya alin doon sa dalawang kapatid niya. Pag nanalo, then hindi niya, kasi proclamation lang naman po importante. Hindi po importante yung oath taking para para po tawag diyan masabi na kayo po ang nagsipanalo. Okay, tandaan niyo yan magkaiba po yung dalawang yan. Ang oath taking ay para po sa pagsisimula mo ng assumption ng iyong pwesto. Ang proclamation po, ito naman po ang kumpirmasyon na ikaw na nga, ikaw na. Okay? Ganun yun. Pero pag hindi ka nag-take ng oath, hindi ka makakapwesto. Okay? Nakuha niyo po Ngayon, iiwanan niya yung pwesto, babalik siya sa OVP. Ngayon, yung kanyang vice mayor, yun po ang uupo na mayor. Sila pa rin. Di ba? Kawawa yung makakalaban niya kasi siya sikat na sikat. Di ba? So, siya makakalaban niya. Meron po kasi dyan ako nabasa nga na willing na silang talagang tapatan. Labanan yan ang mga Duterte dyan sa Davao City. Ngayon din naman yata dyan sa sa congressional. Okay? So, lipat tayo ng susunod nating topic. Okay. Yun naman pala, bakit maingay sila? Okay naman pala. Baka takot na silang mawala sa kanila ang Davao. Sabi nga po masanay na raw tayo na talaga ganyan sila. Alright, so next topic naman po tayo.